Hindi nga po mga idol naging maganda ang unang dalawang performance game ni Dennis Schroeder sa kanyang bagong team na Detroit Pistons matapos siyang mag-average dito ng 4.5 points, 1 rebounds, 3.5 assists a game. Ganyan nga kalaki ang ibinigsak na performance ni Schroeder simula nang mag-average siya ng 18 points a game, 3 rebounds, 6.6 assists per game. Nagkaroon sana ito ng career year sa Brooklyn Nets simula ng season at isa siya sa mga bumubuhat sa team. Ngunit ang lahat ng yan nasira simula nang kunin siya ng Golden State Warriors sa isang trade. Mismong dating NBA player at ngayon analyst na si Kendrick Perkins ang nagsabi na kasalanan nga talaga ng Golden State Warriors bakit biglang bumagsak ang performance ni Schroeder. Hindi nga ito masyadong nagamit ng Warriors since masyado siyang nasa pawan dito ni Curry kaya dahil dyan nawala. Nasira ang rhythm nito at hindi nga daw si Perkins magugulat kung maging gigil si Dennis Schroeder kapag nagkabangga muli ang Golden State at Detroit Pistons. Samantala, pinanindigan ng Los Angeles Lakers ang kanilang naging pangako noong nakaraan kay Luka Doncic na kukuha sila ng bagong sentro matapos bigyan ng kontrata si Alex Len na inaasahan na maglalaro agad bukas ng umaga. Pero hindi lang naman simple ang pagkuha nila kay Len dahil meron naman ngang malalim na rason bakit ito kinuha imbes na si Mo Bamba o kung hindi naman si Dwight Howard. Ito dahil siya na lang naman ang best fit na big man na available ngayon sa buyout market na kayang sumabay, tumapat kay Nikola Jokic. Kahit man isa lamang itong average defender bilang isang sentro, napatunayan rin naman ito ng ilang beses na kaya niyang ma-contain ang superstar ng Nuggets gamit ang kanyang malaking katawan at depensa. Kayang-kaya rin naman itong gumawa ng mga pick and roll plays at meron pang athleticism at shooting na magagamit ng husto ni Coach JJ Redick kapag makakalaban nila ang Denver Nuggets pagkatapos ng All-Star break. May ilang games pa rin naman sila na mapasulido ang kanilang chemistry at magamay nila ng gameplay ng Lakers kaya expected na magiging ready ito pagharap niya kay Nikola Jokic. Samantala, magpapatuloy nga po mga idol ang sobrang nakakapagod na 6-game road trip ng San Antonio Spurs kung saan inaasahan tatapusin nila ito bukas laban sa defending champ na Boston Celtics na nagsisimula na nga pong mag-init sa pagkapanalo nito ng 7 beses sa huling 10 laro. Ibig sabihin, dihado ang Spurs sa laban kahit hindi pa ito nagsisimula. Pero kahit man maliit ang chance ang makuha dito ang panalo, hindi pa rin dapat maliit ngayon ng Spurs dahil kung meron mang isang team ang may kakayahang mang-upset sa Boston, ito ay ang San Antonio since unti-unti na nga silang pumapalag ang tandem lalo ni na Victor Wembanyama at De'Aaron Fox. Bagamat hindi naging maganda ang resulta ng unang laro simula na magkasama ang dalawa, nakagawa rin naman sila ng adjustment sa bawat isa. In fact, may ilang mga nagagawa na nga silang signature at unstoppable plays at kapag naig-ensayo at na-perfect nga nila ang mga ito, siguradong magsusunod-sunod ang kanilang panalo.